Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Emily Sina ay ipinanganak noong May 7, 2007 sa lungsod ng Várzea Grande na matatagpuan sa estado ng Mato Grosso sa Brazil. Siya ay naninirahan kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Antonio, na tumayong ama sa kanyang buhay mula noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Nagtrabaho si Antonio bilang radiology technician sa Santa Helena Hospital sa kalapit na lungsod ng Cuapa. Ang pamilya ay naninirahan sa isang katamtaman ngunit mahigpit na pamumuhay. Kilala si Emily sa kanyang mapait na katangian, tahimik na disposisyon at mahinahong ugali. Madalas siyang inilarawan ng mga kaklase at kapitbahay bilang isang magilyo na pagkatao, isang taong lumalayo sa alitan. Sa edad na 16 natuklasan ni Emily ang hindi inaasahang pagbubuntis, ngunit sa kalaunan ay tinanggap niya ito. Ang ama ay ang kanyang batang kasintahan si Caio na kasing edad lang niya. Sa halip na idistansya ang sarili, sumuporta sa kanya si Caio. Hindi nagtagal ay nagsimula silang mamuhay ng magkasama at naging aktibong papel si Caio sa paghahanda para sa pagdating ng sanggol. Sinamahan ni Caio si Emily sa mga medical na appointments, tumutulong sa mga supply ng sanggol at sa paghahanap ng magiging pangalan nito. Sa kabila ng kanilang kabataan, nagpakita si Caio ng matinding responsibilidad at pangako. Ang kanilang relasyon, kahit na natural, na nahaharap sa mga hamon dahil sa kanilang edad, ay inilarawan bilang matatag at sumusuporta sa isa't isa. Para kay Emily, ang pagbubuntis ay simula ng isang makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay. Siya ay masigasig na nagkukwento tungkol sa kanyang magiging anak na babae at madalas na ibinahagi ang kanyang pananabik sa mga kaibigan at pamilya. Ang kanyang ina at stepfather na si Antonio ay masayang sumusuporta sa kanya. Tumulong silang pumili ng mga kasangkapan, bumili ng damit at naghanda ng nursery room ng bata. Ang kapaligiran sa kanilang tahanan ay sumasalamin sa kagalakan at pananapik. 2 beses nilang ipinagdiwang ang gender reveal, 1 beses sa mga kamag-anak ni Caio at 1 beses sa pamilya ni Emily. Naalala ng mga kaibigan ni Emily kung gaano siya ka-excited habang nagkukwento tungkol sa pagiging isang ina. Samantala, sa ibang bahagi ng Mato Grosso ay naninirahan si Natalie Helen Pereira, isang 25 years old na babae na kasal sa isang lalaking nagngangalang Christian. Ang mag-asawa ay may 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Nagtrabaho si Natalie sa public safety at empleyado sa departamento ng bumbero at pumapasok din sa mga klase ng nursing. Sa labas kung titingnan, siya ay organisado, responsable at maalaga. Ngunit sa likod ng hitsurang yun ay may mas komplikadong katotohanan. Ilang taon lang ang nakalipas, sumailalim si Natalie sa isang medikal na pamamaraan upang itali ang kanyang fallopian tubes. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng natural na magbuntis. Gayunpaman, nagsimula siyang mag-claim na siya ay buntis muli. Upang suportahan ang kwentong ito, gumawa si Natalie ng mga gawa-gawang dokumentong medikal, kabilang ang mga larawan ng ultrasound, at sinasabi niya sa iba na naghihintay siya ng kapanganakan ng isang sanggol na babae. Naniwala naman si Christian sa kanya. Ibinahagi niya ang balita sa social media, nag-post ng mga ultrasound images at nag-organisa pa ng isang gender reveal celebration. Upang gawing mas kapani-paniwala ang kwento, madalas na nagpo-post si Natalie ng mga larawan niya na tila lumalaki na ang kanyang tiyan. Nagsusuot ng maluluwag na damit at iniuugnay ang mga pisikal na pagbabago sa kanyang paparating na panganganak. Ngunit ang katotohanan, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang maingat na plano at emosyonal na manipulative na panlilinlang. Isang maling senaryo ng pagbubuntis na umaasa sa psikolohikal na impluwensya at gumawa ng ebidensya. Bilang karagdagan ng kanyang gawa-gawang senaryo, gumawa si Natalie ng peking pagkakakilanlan sa online sa ilalim ng pangalang Agnes Gu. Nag-register siya sa ilang online group
para sa mga umaasang ina na nasa mga forum na ito. Nagpanggap si Natalie bilang isang mapagbigay na miyembro na madalas na nag-aalok ng mga gamit ng sanggol tulad ng damit, diapers at mga accessories sa iba pang mga ina. Mayroon lamang isang kondisyon. Ang mga gamit ay kailangang kunin ng personal sa kanyang tahanan at ang kukuha ay kailangang mag-isa. Ito ay bahagi ng kanyang kalkuladong plano kung saan ang kanyang online na alias ay naging isang paraan upang simulan ang pakikipag-ugnayan at pumili ng isang target. Walang sino man sa pamilya o malapit kay Natalie ang may ideya sa likodan ng kanyang masayang panlabas na may masama na pala siyang binabalak. Ang kanyang mga aksyon ay bahagi ng kanyang mga sinasabi. Determinado siyang gawing totoo anuman ang kapalit. Ilang linggo bago nawala si Emily, nagsimulang makipag-ugnayan si Emelicina ng mas madalas sa mga online groups para sa mga bagong mga ina. Ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagbubuntis, humihingi ng payo at tumugon sa mga alok ng suporta. Sa isa sa mga miyembro ng grupo na yon, nakipag-ugnayan siya sa isang user na nagngangalang Agnes. Ang mga mensahe mula kay Agnes ay palakaibigan. Sinabi niyang gusto niyang mag-donate ng mga items para sa isang bagong panganak. Mga damit, kumot ng sanggol at diapers. Mukhang mapagbigay ito at talagang interesado si Emily dito. Mabilis na naging personal ang kanilang komunikasyon. Nagpakitang mainit at mabait si Agnes na sinasabing gusto lang niyang tumulong sa simula pa lang. Gayunpaman, iginiit niya na ang sino mang kukuha para sa mga items ay kailangang dumating ng mag-isa. Nang banggitin ni Emily na posibleng may kasama siyang partner o kapatid na babae, nag-alinlangan si Agnes. Sinabi niyang ang kanilang kalye ay puno ng mga maingay na kapitbahay at ang mas gusto niyang iwasang makatawag ng pansin. Ang kanyang tugon ay malabo, ngunit hindi naman masyadong kahina-hinala. Sinabi ni Emily ang alok sa kanyang pamilya at sa una ay tumanggi sila nang mag-isa siyang pumunta. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin sila. Matapos mag-alok si Agnes na magpapadala ng driver para sunduin si Emily. Sinabi niya na ang sasakyan ay mula sa isang rideshare app at tulad ng Uber. Noong March 12, 2024, bandang tanghali may dumating na sasakyan para sunduin si Emily. Ngunit ang driver, ayon sa mga investigador, natukoy nila sa kalaunan ay wala itong kaugnayan sa anumang rideshare platform. Siya ay pinaniniwala ang kamag-anak o kasama ni Natalie Pereira, ang babaeng nagtatago sa pangalang Agnes. Ang sasakyan ay isang simpleng sasakyang sibilyan at si Emily ay walang kamalay-malay sa anumang panganib at agad na pumasok sa loob ng sasakyan pagkatapos niyang sabihin sa kanyang ina na babalik din siya kaagad. Ang inaasahan ni Emily ay isang mabilis na pagkuha ng mga donasyong items at agad na pag-uwi. Nang lumipas ang mahigit isang oras nang walang anumang salita mula kay Emily, nagsimulang mag-alala ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga text messages mula sa telepono ni Emily. Ngunit sa halip na napakalmahin ang takot ng kanyang ina, mas lalo lang itong pinalaki. Ang sabi ng mga text, ayos lang siya, kumakain ng pastry at babalik kaagad. Ngunit may isang bagay na hindi maganda. Ang paraan ng pagka-text ay hindi karaniwan, masyadong formal, at hindi katulad ng natural na estilo ng pagte-text ni Emily. Naramdaman agad ng kanyang ina na may ibang nagpadala ng mga mensahe. Sinubukan niyang tawagan ngunit walang sumasagot at kahit ang mga voice messages ay hindi rin sinasagot na lalong nagpalala sa kanila. Nagsimulang makipag-ugnayan ang pamilya sa mga kaibigan at kakilala ni Emily. Umaasa na mahanap si Emily. Ang kanyang stepfather na si Antonio na nagtatrabaho sa isang shift sa ospital noong araw na yon ay agad na naramdaman na may hindi tama. Alam na niya na may plano si Emily na kunin ang mga gamit at ang hindi nito pagsagot sa mga tawag ay lalo pang nagpalala sa kanyang pag-aalala. Nang gabing yon, ay agad na nagsumbong ang pamilya sa mga pulis ng nawawalang tao. Sa puntong yon ay wala pang nakakaalam kung saan dinala si Emily.
kung sino mismo ang driver o ang tunay na destinasyon ng kanyang pupuntahan. Ang tanging impormasyon ng pamilya ay ang online na mensahe sa isang taong nagngangalang Agnes kung saan binanggit niyang nakatira sa kapitbahayan ng Jardine Florianopoulos sa lungsod ng Quiapo. Ang clue na ito ay naging panimulang punto para sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan kung saan sila nagsimula ng kanilang paghahanap. Nag-alala at lalong nagiging desperado, nagpunta sila sa bawat pinto sa mga kalapitan na tahanan, nagsuri sa mga lansangan at sinubukang tawagan ang numerong nakalista sa mga text messages ngunit walang sumasagot. Naging malabo ang komunikasyon. Naka-on pa rin ang phone ni Emily pero hindi niya sinasagot. Biglang nagbago ang online na pag-uugali ni Agnes. Huminto siya sa pagtugon sa mga mensahe sa mga chat groups at huminto sa pag-aalok ng tulong sa iba. Sa kalaunan, nalaman nila na pagkaalis ni Emily sa kanyang tahanan, dinelete ng babae ang kanilang mga mensahe at ang kanyang account ng tuluyan. Ang pagkawala na ito mula sa digital space ay nagkumpirma lamang sa pinakamasamang takot ng pamilya. Alam nilang hindi ito nagkataon. Pagsapit ng gabi ng March 12, ganap na ang paghahanap kay Emily. Nakipag-ugnayan ang kanyang mga kamag-anak sa lokal na pulisya, nagpost ng mga larawan sa social media at nakiusap sa publiko para sa tulong. Ang mga unang oras pagkatapos ng kanyang pagkawala ay napuno ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Ngunit walang sino man ang makapag-isip kung gaano kalala ang sitwasyon. Kinaumagahan noong March 13, 2024, dumating ang isang babae sa emergency room ng Santa Helena Hospital sa Quiapo. Karga ang isang bagong silang na sanggol. Pumasok siya gamit ang wheelchair at sinabi sa staff ng ospital na pinanganak niya ang sanggol sa bahay noong nakaraang araw. Ayon sa kanya, ang panganganak ay mabilis at hindi komplikado, kaya hindi niya kailangan ng tulong medikal noong panahong yun. Ngayon, ipinaliwanag niya na nandun lang siya para sa post-delivery check-up. Ang babae ay nagpakilalang si Natalie. Nagkataon na ang staff ng ospital na naka-duty noong umaga ay si Antonio, isa sa mga radiology technician ng ospital at ang stepfather ni Emily. Hindi niya personal na nakilala ang babae. Ngunit sa sandaling makita niya ito, nakaramdam siya ng malalim na hindi mapakaling pakiramdam na may mali. Nawala si Emily noong gabi lamang at ang isa sa mga nangungunang tsorya ay nagsasangkot ng isang pag-uusap. Nakipag-usap si Emily sa isang estranghero mula sa internet na nag-aalok ng mga gamit para sa sanggol. Sinabi ni Emily sa kanyang ina at kay Antonio ang tungkol sa isang babaeng nakilala niya online na nagngangalang Agnes. Ipinakita pa niya sa kanila ang isang larawan ng babae mula sa messaging app. Ang larawang ito at ang kanyang pangkalahatang hitsura ay nagpa-alerto kay Antonio. Ang babaeng ito na nakatayo sa kanyang harapan ay ang mismong babaeng nakachat ng kanyang anak-anakan bago ito nawala. Nanatiling kalmado si Natalie na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa o pisikal na problema sa kilos. Hawak niya ang bagong panganak na babae na tinatansya ng mga doktor na kakapanganak pa lamang. Ngunit may kakaiba sa kanyang kilos at pisikal na kondisyon. Hindi tumugma sa kung ano ang aasahan sa isang taong kakatapos lamang sa panganganak. Walang nakikitang sakit, walang sintomas pagkatapos ng panganganak. Walang mga palatandaan ng pagdurugo o trauma. Maging ang kanyang postura at kakayahang kumilos ay nagdulot ng pagdududa. Sa kabila ng pagdating niya gamit ang wheelchair, kusang loob siyang kumilos nang walang pangangailangan ng tulong. Ang isang pao ng medikal na pagsusuri ay nagpalalim sa mga hinala dahil walang mga indikasyon ng kamakailang panganganak. Ang kanyang cervix ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Ang matres ay normal lang sukat nito at walang mga pagbabago sa physiological o postpartum discharges na karaniwang makikita pagkatapos ng panganganak. Ang mga medikal na kawani ay agad na pinaalam ang sitwasyon sa mga administrator ng ospital at inabisuhan ang mga lokal na otoridad. Kasabay nito,
Sinabi ni Antonio sa mga investigador na si Emily ay nawala noong nakaraang araw pagkatapos makipagkita sa isang babaeng nagngangalang Agnes. Nang mapagtanto na tumugma, ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan niya sa paglalarawan at larawang ipinakita sa kanya ni Emily na patunayan ng kanyang hinala. Nang dumating ang mga pulis sa ospital, sinabi ni Natalie na ang bagong panganak na sanggol ay ang kanyang biyolohikal na anak na pinanganak niya sa bahay. Hindi siya nakapagbigay ng anumang dokumentasyon upang i-verify ito, na ipinapaliwanag na ang kapanganakan ay hindi inaasahan at wala na siyang oras upang pumunta sa isang pasilidad na medikal. Si Natalie ay tumugon ng mahinahon sa mga tanong at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Gayunpaman, ang kumpletong kakulangan ng medikal na katibayan, ang hindi kapani-paniwalang timing at ang kanyang koneksyon sa pagkawala ni Emily ay nagpapataas ng sitwasyon. Tiniyak naman ng mga otoridad ang desisyon na paghigpitan ng mga galaw ni Natalie at nag-utos ng medikal na pagsusuri. Ang isang gynecological assessment ay sinagawa at nagsiwalat ito na si Natalie ay hindi nagbuntis kamakailan. Ang mga resulta ay malinaw. Walang mga physiological indicator na siya ay nanganak kamakailan. Ito ay naging isang kritikal na piraso ng ebidensya na nagpapatunay na ang kanyang kwento ay gawa-gawa lang. Sinimulan din ng mga investigador na tingnan ang pinagmula ng bagong panganak. Iniutos sa mga emergency na pagsusuri sa dugo at pagsusuri sa DNA. Kinumpirma ng mga medikal na profesional na ang sanggol ay ipinanganak sa loob ng huling 24 oras na malapit na tumugma sa timeline ng pagkawala ni Emily Sena. Nagtaas ito ng isang paghihinalang tanong, anak kaya ni Emily ang batang ito? Kinuha ng mga investigador ang telepono ni Natalie at na-recover nila ang mga deleted conversations. Kabilang sa mga ito ang mga mensaheng nakalink sa alias na Agnes. Kabilang ang mga pag-uusap kay Natalie. Ang mga chats na ito ay nagsiwalat na si Emily ay sumang-ayon na makipagkita sa kanya upang makatanggap ng mga gamitan ng sanggol. Ang ebidensyang ito ay nagpakita ng isang malinaw na pattern ng sadyang panlilinlang. Nagkaroon ng piking pagkakakilanlan si Natalie. Bumuo ng tiwala at nag-ayos ng personal na pagkikipagkita sa ilalim ng peking pagpapanggap. Sa puntong ito, ang tsorya ni Natalie ay pumunta lamang sa ospital para sa isang check-up ay hindi nakapani-paniwala. Hinala ng mga pulis maaaring nagdala siya ng isang sanggol na hindi sa kanya at kinuha lang mula sa iba. Nakumpirma ang kanilang mga hinala. Noong sinimulan nilang pag-aralan ang mga larawan at ultrasound na dati nang naipost ni Natalie sa social media. Natuklasan ng mga investigador na hindi kanya ang mga larawan. Kinuha niya ito mula sa profile ng ibang babae. Isang taong nakatira sa ibang estado na walang koneksyon kay Natalie. Sa paglabas ng mga hindi pagkakapare-parehong ito, inilipat ng pulisya ang kanilang pagtuon sa paghahanap kay Emily Sena. Si Natalie ay inilagay sa ilalim ng medikal na pangangasiwa na may mahigpit na pagsubaybay sa kanya. Ang sanggol na dinala niya sa ospital ay inilagay sa pansamantalang kustodiya sa ilalim ng pangangalaga ng mga serbisyong panlipunan. Nakabinbin ang pagpapatunay ng kanyang biyolohikal na pagkakakilanlan. Pagkatapos maihatid si Natalie sa istasyon ng pulisya para sa formal na pagtatanong, sa una ay nanatili siyang tahimik. Nang direktang tanungin siya tungkol sa pinagmulan ng bata, nag-iwas siya ng mga sagot. Iginiit na ang lahat ay naipaliwanag na at walang nangyaring kakaiba. Ang kanyang kilos ay nananatiling maayos na walang mga panlabas na palatandaan ng gulat. Ngunit sa dumaraming ebidensya, ang kanyang pagtanggi na magbigay ng malinaw na paliwanag ay nagpakita sa mga investigador bilang isang stalling tactics lamang. Matapos iharap sa kanya ng mga investigador ang mga resulta ng medikal na pagsusulit, na pinabulaanan ang kanyang mga pag-aangkin na nanganak na siya at ang mga nakuhang text messages na nag-uugnay sa kanya kay Emily, doon pa nagbago ang diskarte ni Natalie. Ibinigay niya ang kanyang unang bersyon ng mga kaganapan. Ayon sa kanya, nakilala niya si Emily sa pamamagitan ng mga online groups ng pagiging magulang.
At sinabing nahihirapan si Emily sa kanyang relasyon at pinag-isipan umano nitong huwag palakihin ng sanggol. Sinabi ni Natalie na nag-alok siya na alagaan ng sanggol at pumayag na raw si Emily. Gayunpaman, nag-aalinlangan ang tagapagpatupad ng batas sa bersyong ito. Hindi kailanman sinabi ng pamilya ni Emily na mayroon siyang anumang ganoong intensyon at mariin nilang itinanggi na binalak ni Emily na isuko ang kanyang magiging anak. Agad na pinabulaanan ng mga mahal sa buhay ni Emily ang mga sinasabi ni Natalie. Nilinaw nila na sabik na inaasahan ni Emily ang pagdating ng kanyang anak at hindi kailanman nagpahayag ng anumang pagdududa tungkol sa pagpapanatili ng sanggol. Ipinaliwanag ng kanyang ina at stepfather na nakita ni Emily ang kanyang magiging anak na babae bilang sentro ng kanyang buhay. At ang ideya na ibigay ang sanggol sa ibang tao ay ganap na wala sa karakter nito. Ang impormasyon nito ay opisyal na isinama sa file ng kaso at ang mga pahayag ni Natalie ay sinusuri na ngayon para sa mga hindi pagkakapare-pareho. Sa dumaraming ebidensya, kalaunan ay binago ni Natalie ang kanyang kwento. Sa pangalawang panayam ng mga investigador, inamin ni Natalie na inakita niya si Emily na pumunta sa kanyang bahay para kunin ang mga inalok niyang gamit ng sanggol. Ayon sa kanya, mag-isang dumating si Emily na ayon sa napagkasunduan nila sa online na pag-uusap. Sinabi ni Natalie na si Emily ay nagsimulang makaranas ng sakit at umupo na sinasabing pinulikat ito. Sa sandaling yun ay nilapitan ni Natalie si Emily mula sa likuran at inilapat ang isang malakas na paghampas. Hindi niya tinukoy ang eksaktong motibo. Ngunit ipinahiwatig na ang kanyang layunin ay upang bumagsak si Emily. Nang mawala ng malay si Emily, itinali ni Natalie ang kanyang mga pulso at bukong-bukong gamit ang mga materyales na nasa kamay niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang sanggol gamit ang isang matalim na kagamitan sa kusina. Gumawa siya ng isang paghihiwa sa tiyan ni Emily. Si Emily, na hindi nakatanggap ng tunay na medikal na atensyon, ay binawian ng buhay dahil sa malawakang pagkawala ng dugo. Si Natalie ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi sa kanyang pahayag. Iginiit niya na gusto niyang alagaan ng sanggol at hindi niya sinadyang magdulot ng pinsala. Gayunpaman, ang likas na katangian ng kanyang mga aksyon, ang paggamit ng mga restraint at ang mga inihandang materyales ay nagpinta ng ibang larawan ng premeditation. Habang si Natalie ay patuloy na nagbibigay ng mga pahayag, ang kanyang mga accounts ay lalong hindi naaayon sa mga na-verify na katotohanan. Ang mga investigador sa huli ay napagpasyahan nila na ang insidente ay naplano ng maaga at ang ideya ng isang mutual na kasunduan sa pagitan nila ni Emily tungkol sa pag-iingat ng sanggol ay ganap ang nagawa-gawa. Isang salaysay na malamang na binuo sa pagtatangkang mabawasan ang mga legal na kahihinatnan. Kasunod ng interogasyon ni Natalie, sinimula ng mga otoridad na suriin ang lahat ng mga lokasyong nakalink sa kanya. Isang ari-arian sa lugar ng Jardine Florianopoulos ang partikular na pinagtutuunan nila ng pansin. Ang pribadong bahay na ito na pag-aari ng pamilya ni Natalie ay iniulat na ang lugar ng pagkikita nila ni Emily. Sa oras na ito ay inuukupahan ng kapatid ni Natalie at ng kanyang asawa na nagsabi na hiniling ni Natalie na gamitin ang bahay pansamantala para sa pagbisita. Sa panahon ng inspeksyon ng ari-arian, ang mga pulis ay dinala sa isang lugar sa likod ng bahay kung saan ang lupa ay halatang kamakailan na ginalaw. Ang lupa ay hindi pantay at sa isang lugar ay makikita ang isang bahagi ng balat, bahagi ng isang paa. Agad na kinordo ng lugar at tinawag ang mga forensic specialist sa pinangyarihan. Habang maingat nilang inalis ang nakatambak na layer ng lupa, naging malinaw ito. Nagsimula ang isang paghuhukay. Ang katawan ni Emily ay natagpuan sa isang mababaw na lipingan. Maluwag na natatakpan ng dumi at ang posisyon ng katawan ay nagmumungkahi na ito ay mabilisan na iniliping. Ang kanyang mga pulso at bukong-bukong ay nababalot pa rin. Ang mga bakas ng lubid at ang mga pira-pirasong plastic cable ay makikita pa rin. Maya-maya ay kinumpirma ng mga investigador na ang mga pagtali ay ginawa
mula sa lumang internet wirings. Ang mismong libingan ay marahas na hinukay ng walang mga kagamitan at halos hindi sapat ang laki upang maglaman ng katawan. Ang mga nakikitang palatandaan ng trauma ay naroroon. Ang mukha ni Emily ay nagpakita ng ebidensya ng pisikal na puwersa, pasa, pamamaga at mga gasgas. Ang mga forensic pathologist ay nagdokumento ng pinsala sa kanyang cheekbone sa ilong. Bukod pa rito ay may mga marka sa kanyang leeg na parang sinakal, pati na rin ang mga pasa sa kanyang mga pulso na nagpapahiwatig na siya ay sapilitang itinali. Ayon sa autopsy, ang mga pinsalang ito ay natamo noong siya ay nabubuhay pa na nagtuturo sa paggamit ng agresibong pwersa. Kinumpirma ng autopsy na ang sanhi ng katapusan ay ang malawakang pagkawala ng dugo na nagre-resulta mula sa malalim na sugat sa tiyan. Ang hugis din na paghiwa sa ibabang bahagi ng tiyan ay isinagawa ng may kaalaman na pinasyahan nito ang posibilidad na ito ay hindi sinasadya. Ayon sa mga forensic experts, ang hugis at ilalim ng hiwa ay nagmumungkahi na ang taong responsable ay may pangunahing pag-unawa sa internal anatomy at sinubukang iwasang mapahamak ang sanggol. Ang antas ng kaalaman na ito ay hindi pangkaraniwan para sa isang taong walang medikal na pagsasanay. Bagamat maaari itong makuha sa pamamagitan ng panunood ng mga detalyadong video sa pagtuturo, ito ay na-verify sa kalaunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasaysayan ng paghahanap sa internet ni Natalie. Isa sa mga pinakakritikal na natuklasan ay na ang lugar ng libingan ay naihanda ng maaga. Noong una ay sinabi ni Natalie na hinukay niya ang libingan pagkatapos ng insidente. Ngunit kalaunan ay binago ang kanyang pahayag. Inamin na inihanda niya ito isang araw bago ang kanilang pagkikita. Ang katotohanan na ang bahagi ng binti ay nakalantad pa, pinatibay lamang ang teorya na ang kanyang plano ay nagmamadali at hindi ganap na nais sa katuparan. Ang isang forensic team ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa pinangyarihan gamit ang mga chemical na reagents. Nakita nila ang mga bakas ng biological material sa loob ng bahay at sa paligid ng ari-arian. Natagpuan nila ang mga mantsa ng dugo sa ilang mga silid. Habang ang ilang bahagi ng sahig ay nahugasan, may nakita pa rin silang naiwan sa tiles. Ang mga natuklasang ito ay idinagdag sa kasong kriminal. Ang isang psikolohikal na pag-aaral batay sa mga natuklasan sa pagsisiyasat ay nagtuturo sa mga malinaw na palatandaan ng pinag-isipang pag-uugali. Inamin ni Natalie na nag-isip siya ng iba't ibang paraan upang maiwasan ang mga kahihinatnan. Ngunit sinabing hindi niya inaasahan ang reaksyon ng publiko. Napagpasyahan ng mga investigador na ang krimen ay sadyang binalak dahil sa mga lihim na pagsisikap na linisin ng eksena at paghahanda sa pinangyarihan at ang kanyang mga kilos. Tinuring ng mga otoridad ang kaso bilang isang premeditated crime. Kaagad pagkatapos na makulong, sinabi ni Natalie na kumilos siya ng mag-isa. Ayon sa kanyang bersyon, hindi alam ng kanyang asawa, mga kamag-anak o sino man ang tungkol sa nakaplanong insidente. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatagpo ang mga investigador ng ilang mga katotohanan na sumasalungat sa kanyang pag-amin. Isa-isang umusbong ang mga tanong na marami pa rin ang hindi pa nasasagot. Ang unang tanong ay ang papel ng driver na nagdala kay Emily sa bahay isang araw bago siya nawala. Hindi siya kasali sa anumang rideshare service. Kalaunan ay natuklasan na ang driver ay kamag-anak ni Natalie. Wala siyang lisensya at sinabing hiniling lang sa kanya na pasakayin ng isang kaibigan at hindi niya alam ang anumang mga detalye. Gayunpaman nalaman ng mga investigador na matapos ihatid si Emily, ang parehong driver ay bumalik sa bahay at tumulong sa paglilinis. Sa pagtatanong, iginiit niyang wala siyang alam tungkol sa insidente at tumulong lang sa pag-aayos. Ang paliwanag na ito ay nagdulot ng mga pagdududa. Sinabi ng lalaki na wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ngunit nilinis niya ang isang lugar na malinaw na nagpapakita ng mga palatandaan ng isang labanan. Napansin niya ang mga mantsa, kakaibang amoy at ang pagkawala ni Emily, ang mismong taong dinala niya doon. Sa halip na magtanong o humingi ng tulong
Tumulong siya sa paglilinis ng sahig at paglipat ng mga kasangkapan. Napansin ng mga investigador na ang gayong pag-uukali ay tila hindi naaayon sa isang taong talagang walang alam sa sitwasyon. Ang bahay kung saan nangyari ang insidente ay pag-aari ng ama ni Natalie. Kahit sa oras na ito ay inuokupahan ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang asawa. Ayon kay Natalie, wala sila sa bahay noong panahon ng krimen. Gayunpaman ay hindi na-verify ng mga investigador ang kanilang kinaroroonan. Nananatiling hindi malinaw kung nasaan sila sa mga oras na yon. Ang isang pangunahing tanong ay kung talagang posible para sa kanila na wala silang alam sa isang bagong hukay sa kanilang ari-arian. Sinabi ng asawa ng kanyang kapatid na wala siyang alam sa pagbisita ni Natalie at hindi sila ganoon ka-close. Ngunit kalaunan ay nakumpirma na si Natalie ay bumisita sa bahay ng maraming beses sa mga araw bago ang insidente. Siya ay dumating sa ilalim ng dahilan ng pagtulong sa paligid ng bahay o paggugol ng katapusan ng linggo. Dahil dito, ang kanyang presensya sa bahay ay mukhang karaniwan. Bukod dito, sinabi ng mga forensic experts na magiging mahirap para sa isang tao ang maghukay ng hukay, magsagawa ng pagsalakay, ilipat ang isang katawan, linisin ang pinangyarihan ng krimen, magtago ng ebidensya, at umalis sa lokasyon nang hindi nakakaakit ng anumang atensyon sa loob ng limitadong oras. Kaya nagtaas ito ng kritikal na tanong, kumilos ba talaga si Emily ng mag-isa? Sa kabila ng lumalaking hinala, walang konkretong ebidensya ng pagkakasangkot ng ibang mga individual sa oras ng investigasyon. Walang miyembro ng kanyang pamilya ang opisyal na pinangalan ng kasabwat. Ang driver ay nananatiling nakalista bilang isang saksi. Kahit ang kanyang pag-uugali ay naglabas ng mga lehitimong alalahanin. Ang kanyang mga aksyon ay hindi legal na itinuring bilang tulong sa krimen dahil pinanindigan niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kasalukuyang walang legal na batayan para magsampa ng mga kaso laban sa iba. Ngunit ang salaysay ng kanyang pag-aarte na nag-iisa ay nananatiling hindi kompleto. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga koneksyon ni Natalie, ang kanyang mga record ng telepono, mga pattern ng paggalaw at digital na aktibidad. Maraming mga katanungan ang nananatiling hindi nasasagot. Pagkatapos na opisyal na matukoy ang katawan at lahat ng mga pamamaraan ay nakumpleto ng mga forensic, nabigyan ng pahintulot ang pamilya ni Emily Sina na magsagawa ng libing. Dahil sa kondisyon ng mga labi ang serbisyo ay kailangang isagawa ng mabilis. Ang seremonya ay maikli at kulang sa tradisyonal na pagliping. Naganap ito ng pribado, dinaluhan lamang ng pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Ang ina ni Emily, ang kanyang stepfather na si Antonio, ang sanggol, ang ama ng bata, at ilang mga kamag-anak. Ang pamilya ay nawasak, ang emosyonal na epekto ay malalim, at wala sila sa kondisyon na magsalita sa publiko. Ang bagong panganak na sanggol ay opisyal na inilagay sa ilalim ng pansamantalang pangangalaga ng ina ni Emily, ang kanyang lola. Ang desisyong ito ay pinagsama-samang ginawa ng mga otoridad ng Child Welfare at ng District Attorney's Office. Pinangalanan din ng stepfather ni Emily bilang isa sa mga responsableng tagapag-alaga. May ingat na sinusubaybayan ng mga medikal na profesional ang kondisyon ng sanggol sa mga unang linggo. Sa kabutihang palad, nasa malusog na kalagayan ng sanggol. Pagkatapos mag-clear para sa discharge, siya ay dinala sa bahay sa mismong lugar kung saan ang kanyang ina ay dating nakatira. Ang motibo sa likod ng mga aksyon ni Natalie ay patuloy na naging sentro ng talakayan. Sa kabila ng pagiging isang ina sa 3 bata, bakit nagawa pa rin niyang magpanggap na buntis at nagkaanak? Nananatili sa kustodiya si Natalie, naghihintay ng paglilitis. Ang mga paratang laban sa kanya ay hindi nabawasan at itinuturing ng mga investigador na solid ang ebidensya na sumusuporta sa mga paratang na yon. Ang kaso ni Emily ay naging isang malawak na tinalakay at malalim na nakakabagabag na halimbawa na nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa pakikipag-ugnayan online, lalo na sa mga mahihinang komunidad. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always,
Keep safe everyone.